si fuera esta noche la última bésame, que tengo miedo perderte. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Bésame, bésame mucho, sin motivo pang gobierno ito. Bésame, bésame mucho, higop singhot ang bangag na gobyernong ito. Singhot higop ang gobyernong ito. Bésame, bésame, que tengo miedo perderte. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche. Bésame, bésame mucho. Okay. Magandang ano ba? Sa lahat po ng aking mga subscribers, mga followers at mga viewers ay siyempre
Sana po ay hindi kayo bangag sa sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at hindi bangag sa pagkakataong ito. Ayan, at sana maiiwas kayo dito sa mga bangag na nandyan sa gobyernong ito. Bisami mucho singhot higop ang gobyernong ito. Bisami mucho. Okay. Sa totoo lang po ay, sige, seryoso na po tayo. At dinaan ko lang po muna sa mga ganon kasi nga ito pong ating topic ngayon ay seryosong seryoso at nakakapangilabot pa rin po. Kung inyo pong nabalikan yung aking mga video ng mga nakaraan tungkol sa girang ito, yung gira na pinag-uusapan dyan dati ay biglang nawala, hindi po ba? Pero wag po tayong pakakampante. Ano po? Dahil ang pagkakaalam ko ay early next year or either January or February, hindi na po mapipigilan ng gira. At kung kayo po ay nakapanood na rin sa Channel 7 kagabi, ay maging itong Canada nagpadala na rin po ng barkong pandigma. Ano pong ibig sabihin? Nandito na po yung pandigma ng Amerika at nandito na rin po yung pandigma ng Japan at ngayon po kararating lang po yung pandigma naman ng Canada. So, ano po bang ibig sabihin ito? Siya nga po pala dahil noong mga nakaraan ay may nagsasabi na hindi na raw ako nagbibihis. Ayan po ang katunayan sa likod ko. Kahapon po yan na suot ko. Kulay dilaw po yan. At ito ngayon sa suot ko ngayon ay kulay dilaw din po. Magkaiba lang po ng style kasi itong mga samanggas niya at saka itong kwelyo ay magkaibang kulay. Gusto ko lang po sabihin yan kasi nga kaya ko naman po nagdi-display dyan ay para malaman po ninyo na halos magkakaparehas lang po yung aking mga damit, lalo na yung mga kulay, lalo na kung gusto ko ang kulay, ay halos magkakaparehas lang po yan. So, siguro naman po ay tapos na tayo dyan sa usapin yan. At bago nga natin pag-usapan ng gira, ay doon po naman sa aking kung kayo man po ay aking mga subscribers, or mga bago pa lang po na nakakapanood ditong aking video, mga content ko po, ay tapos na po yung ating raffle. Okay po? Tingnan nyo po yung date ng raffle. Tama na. Huwag na po kayo mag-comment doon. I-comment nyo po yung pangalan nyo. Tapos na po eh. Yun po ang sinasabi ko lagi sa inyo, na panoorin nyo ng buo yung sinasabi ko para po nagkakaintindihan tayo. Mag-aaksaya ka ng oras na i-comment yung iyong pangalan na wala na po yun. Hindi na po makakount yun kasi tapos na po yung raffle eh. Di po ba? Isip-isip din po tayo kung minsan. Huwag na po yun. Or either, huwag na pong panoorin yung paraffle natin at saka yung live natin doon na namigay ako. Hindi na po. Kung magra-raffle man po tayo ngayon, ay iba na po yung video na sasabihin ko sa inyo na doon nyo i-comment yung mga pangalan ninyo. So dito po sa particular na kino-comment nyo, no, tuloy-tuloy pa rin po yung pagko-comment nyo ng pangalan ninyo, ay aanin ko yung pangalan ninyo, susunugin ko. Isip-isip din po. Ano? Ayan, at bago lang po tayo sa kwan, yun nga po yung aking mga topic dyan dati na yung gira nga nalalapit. So, hindi po dahil sa nanahimik ay hindi na po tayo mag-alala. Ang sinasabi po nila
ay bakit ko raw kailangan i-contempt yung mga ganyang klaseng usapin ay samantalang nananakot lang daw ako. Yung pinagsasabing yon ay tanga. Kaya ko po sinasabi rito para sa ganun ay makapaghanda tayo. Kagaya po ng sinasabi ko sa inyo, matuloy man, anuman yung gira na yan o anuman dilugong darating din sa atin, hindi po ba't ang sinasabi ko rito ay mag-ready lang po tayo. Pero kung talagang nandyan na, yun po, nandun pa rin po yung aking sinasabi sa inyo na lahat ng mga subscribers ko ay iipunin ko. Ibig pong sabihin, magsama-sama po tayo dito. Ngayon ay titiyakin ko po sa inyo na kapag dinala ko kayo dito sa lugar ko na kung saan ito po ay malayo sa lahat ng virus, lahat ng mga chemicals, kasi nga po ang hindi na po uso ngayon ang barilan. Ngayon girang ito. Ang uso na po dito yung usok-usok na lang. Na kapag kanalanghap ninyo, titihaya na lang kayo. Ganun po yan. Pero sabi ko nga po ay nandun pa rin po. At hindi po nagbabago yung sinasabi ko, if ever man na darating ang anumang dilubyo, iipunin ko pong lahat kayo. Yun pong gustong sumama. Yun pong gustong magsama-sama tayo dito lahat. Unang-una, nandito po lahat yung aking gagamitin natin tungkol dyan sa either radiation man yan, virus man yan, napakakawala ng kalaban. Nandito po sa atin yung mga equipment na magpoproseso ng mga gagamitin natin na panangga dyan sa virus man yan o radiation man yan. Yan po ang ibig sabihin. Kaya gusto ko pong ipunin ko kayong lahat. Doon lang po sa may gusto. Kung hindi ako nagkakamali, ay mayroon din po, huwag na natin pag-usapan ngayon mga nag-comment yung tungkol dyan sa pag-ipon-ipon na yan. Walang kakwinta-kwinta. At anyway, yun nga po ang sinasabi ko. Kaya po, madalas ko pong sinasabi sa inyo na makapag-subscribe sa Birana Live Studio TV ay maswerte. Hindi lamang po suswertihin, maswerte na. Kasi nga po, kung ano man, yung sabi ko nga na darating na dilubyo, ay maswerte kayo dahil sisiguraduhin ko sa inyo na maliligtas kayo. Yan po yan ang ibig ko sabihin. At hindi yung ang pinag-aaksayahan nyo ng oras na panoorin yung malaking ilong na walang ibang topic kundi si President Duterte. Walang ibang topic kundi ang ICC. Walang ibang topic si Sara Duterte. Ayan. Yan po yung tatak ilong. Ngayon po, dahil po yan sa kasisinghot na rin po kaya lumalaki na ang ilong. Mabuti lang at ngayon pa lang po ako suminghot. Kasi nga, siguro kung matagal na rin ako sumisinghot, baka ganito na rin, baka mas malaki na rin ang ilong ko diyan sa dalawang malalaki ang ilong diyan na si Gadon at saka si Abe. Kaya subukan ko kung lalaki rin yung ilong ko sa kasisinghot. Pero yan po ang totoo niyan. Huwag po tayong pakasigurahin po Ano pong ibig sabihin? Pandigma ng Canada nandito na rin po sa atin. Kung ano-ano pang mga kaikikan nila, mga kung ano-ano, mga kung ano-ano pa, mga agreement na yan. Hindi po yan. Tama, may agreement na tutulong sila. Pero may gira. Mayroon po dyan nag-vlog. Ito po yung vlogger na pwedeng pagkatiwalaan. Nandyan din po yan. Binag na po niya early next year, 2025. Hindi na maiiwasan ng gira. At hindi lamang po ako nagsasalita dito. So, ibig pong sabihin, nire-remind ko lang po sa inyo na
mag-ready-ready lang po kayo. Dahil sabi ko nga rito ay mag-a-announce po ako rito kung talagang nandyan na. At ba't nangapi na yung ilong ko? Baka gusto nang suminghot. Sige, baka gustong suminghot, no? Como si fuera esta noche la última. Bésame, bésame mucho, que quiero perderte después. Bésame, bésame mucho, singhot higop ang gobyernong ito. Bésame, bésame mucho. Ayan po, at sabi ko nga po ay daanin na po muna natin sa kasiyahan konti, pero sa totoo lang po ay nandun po yung aking pag-alala sa inyong mga subscriber ko. Siyempre, natural, doon lamang po sa subscriber ko. Ngayon, dito sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung gusto nyo ring alalahanin ko kayo, mag-subscribe muna kayo bago ko alalahanin kayo. Siyempre, natural nakatuon muna ang aking pag-aalala dito sa mga subscriber ko. Natural yon. Alaga naman pati itong si Amelita na tanga, ay alalahanin ko pa, bahala na siya sa kanyang katangahan, di ba? Ganun lamang po yun. At sabi ko nga po sa inyo, uulitin ko lang po, huwag po tayong kapakakampante dahil medyo tumahimik yung usapang hagira na yan. Mayroon po dyan, mayroon po nag-vlog na dyan. At hindi lang po ako. So, ganun pa rin po, wala pa rin po na bago. Yung sinasabi ko po sa inyo na lahat ng mga subscriber ko ay dito tayo magsama-sama kung saan ko kayo ilalagay. Dito rin po ako, makakasama nyo rin po ako. Ngayon, wag na po kayong maraming kung ano-ano pang tanong, sasabihin nyo pa, paano yung pagkain, paano yung kwan. Mariosep, ilang beses ko na pong sinabi sa inyo, pag nandito po kayo sa poder ko, wala po kayong alalahanin. Lahat po. At basta wala po kayong intindihin sa pagkain. Kaya wag na po kayong mag-isip. Lalo na po yung ating mga senior citizen dyan na medyo bangingi na at baka mag-iisip pa ng kung ano-ano, baka ma-stroke lang po kayo. Wag na po kayong mag-isip ng kung ano pa man, kung wala man kayo pagkain o wala kayong madadala. Huwag na pong isipin yun. Dahil dito po sa akin, dito, pag nandito po kayo sa poder ko, kahit ano po, wala na kayong alalahanin pa. Mapapagkain, mapasabon, mapatubig, kasi dito po sa akin dito, ay rumaragasa po ang tubig. Okay? So, hindi na po ninyo kailangan yan. Nandito na po lahat. Ngayon, kung ang alalahanin nyo lang, yung sabon na panligo, ay depende lang po sa stock dito. Ngayon, pagka-ubos nito, ng stock dito, ay di pare-pareho na tayo ngayon na gagamit ng ugat ng kahoy. Yun pong dito yung, kung kayo po ay familiar po sa inyo yung sinasabing gogo. Gogo, yon. Yun po yan ay sa
ugat po yan or balat ng kahoy, pwedeng ugat, pwedeng balat ng kahoy yan, pwede po yan ang pangsabon sa ulo or pang shampoo. Pwede rin po sa katawan. Yan po ang kwan. Pero sa pagkain po, hindi po tayo mauubusan. Yan po ang masasabi ko sa inyo. At sabi ko nga po, pagka binitawan kong salita, yun na po yun. Ibig sabihin, hindi po nababago yung aking sinabi sa inyo. Mag-ready-ready lang po tayo. Siyempre, dasal pa rin po. Dasal pa rin po ang gagawin natin. Malay natin, makuha pa sa dasal. Di po ba? Pero, sa nakikita ko, ay malamang ito ay papayagan na ng ating Panginoon na magkaganito nga dahil sobra na napakasama ang mga tao. Lalo na itong mga nandito sa gobyernong ito, napakasama talaga. At ang isa, kung bakit papayagan yan, actually hindi, kwan po ito pong bangag ang nagpupumilit na magkaroon ng gira para nga po mapagtakpan yung mga animal na mga alipores niya na nagkamal na ng bilyong-bilyong pira. Kasama na dyan yung asawa niya. So, ano pa? Kaya nga, yun po ang nakakalungkot. Dahil pagkatapos nilang kulimbatin lahat ang pira ng bayan, ay ayun, maghahanap ng gira para mapagtakpan yung mga kasalanan nila. At pag nandyan yung gira, tatakbo lang yan sila sa ibang bansa dahil may mga bahay naman yung mga animal na yan, doon sila. Kayo rito, pinabayaan, kahit anong mangyari sa inyo, wala silang pakialam sa inyo. So dito na makikita kung sino yung taong may pakialam sa inyo. Kung sino yung taong may concern sa inyo. At sino nga po ba yun? Kayo na po ang mag-isip. Dahil kung may concern itong mga animal na ito, hindi dapat ganito ang ginagawa nila. Di po ba? Kaya kalokohan, yung sasabihin itong mga politikong mga kawatan na ito, na sasabihin nila na kapag nanalo sila, ay pabubutihin nila ang buhay nitong ating mga kababayan. Pero ang totoo niyan, pag nanalo sila, ang sasabihin nila, wala na kaming pakialam sa inyo, tapos na yung obligasyon ninyo, binuto nyo na kami, pues nandyan na lang kayo, bahala na kayo sa buhay ninyo. Yan po ang ugali nitong mga politikong mga unggoy nito. Kaya yun po, minsan at madalas ng mga nakaraang araw, yung hindi na mapigil ang bunganga ko sa kamumuran itong mga animal nito. Kasi nga po, ganyan po ang nakikita ko. Tumanda na po ako ng ganito, yun at yun pa rin ang sinasabi nitong mga ulaga ng mga politikong ito. Wala na pong nabago yan. Pare-parehas lang yan. Paulit-ulit lang yan. At paulit-ulit lang na pagdating ng eleksyon, kayong mga mahihirap nating mga kababayan ang ginagamit ng mga hayop na to. Di po ba? So, kaya yung sinasabi ko na pakasarap gilitan itong mga hayop na ito. Anyway, bago tayo magtapos, ay siyempre, gusto ko pong munang pasalamatan itong mga MNLF na talagang porsigido na magbigay po ng bodyguard dyan kay BP Sara. At ako naman po, hindi ko na kailangan ulit-ulitin pa. Mayroon naman po ako YouTube video dyan. Mayroon naman po akong video dyan na ako naman po ay nag-offer. Hindi nga lang ako personal na makakapagbantay, pero mayroon po akong in-offer dyan. So, hindi ko na po kailangan ulit-ulitin. Baka sabihin naman nila na nagpapabida-bida ako. At inaantay ko rin po yung makipag-ugnayan sa akin si Senador Bato de la Rosa para doon sa in-offer kong tulong dyan sa mga bodyguard ni Inday Sara. Ayan po.
So ngayon ay ano pa ba ang natin? Ano pa ba ang pwede pa nating gawin? Ay siguro ang gagawin talaga lang natin dito ay dasal na lang. Dasal na lang muna ang pwede nating gawin dito. Baka sakali marinig tayo ng ating Panginoon. Nasa ibang paraan na lang niya gawin ang paglipol sa mga taong mga makasalanan. At sana nga po ay virus na lang ang pakawalan dito sa atin. Dahil kung virus, kayang-kaya po nating salagin yan. Kagaya po nung COVID-19 na yan, ay awa ng Diyos, yung mga tinuruan ko, yung tungkol po doon sa usbong lang ng sampalok. Milyon-milyon po yung mga ginagastos sa mga tinamaan ng COVID. Ano po? May 5 milyon, may kuwan yung mga tinamaan ng COVID dyan sa ospital. Pero awa ng Diyos, doon sa mga followers ko dati, sa Facebook pa lang po yun, doon sa Aqua Virana, awa ng Diyos ay wala naman pong tinamaan dahil sumunod sila doon sa itinuro kong usbong ng sampalok. Maliban po, yung doon mismo, itong kapitbahay ko mismo. Kapitbahay ko po mismo. Ilan ito na pamilya. Ang sinasabi ko po sa kanila, pag lumabas kayo ng bahay, magnata kayo, parang nagnganga lang kayo, parang nagngangata lang kayo ng bubble gum. Di po ba? Nguya kayo ng nguya na ganyan. Di ba? Parang ganun lang po. Pero ang nguyain ninyo yung usbong ng sampalok. Yun po ang itinuro ko. Siyempre, uunahin ko po itong mga kapitbahay kong turuan. Yun po ang nakakalungkot dahil yung tinuruan ko sila at nabalitaan ko na lang yung mga sinasabi na ang sinasabi puro lang daw kalokohan itong si Virana na ito. See? Tingnan nyo. Tingnan nyo ang mga difference. Puro lang daw kalokohan ako. Kaya hindi nila sinunod yung tinuturo kong usbong lang ng sampalok. Pag lumalabas sila, magngata lang sila. Noong tinablan sila, buong ito, mga kapitbahay ko, buong pamilya, lahat yon ubos. Nagkamatay lahat. Ngayon, itong mga bahay nila rito, para nang, para nang wala nang gustong tumira dahil nga wala na. Ubos nga pamilya. Multo ang nakatira. So, yun naman pong mga yung mga sumunod po. Actually, yung mga sumunod, yung pong mga yung mga talagang hindi nila maiwasan na lumabas kasi nga maghahanap buhay sila, wala silang makain. So talagang mahalubilo sa tao. So yun lang po ang ginagawa nila. Sumunod lang po sila doon sa itinuro kong usbong ng sampalok. Pero awa naman ng Diyos, wala pong tinabla ng COVID na kahit na sintomas man lang sa kanila. Yun lang po. Ako naman po, hindi ako pwedeng mamilit dito. Basta ang sa akin po, alam ko, ay yung itinuturo ko hindi nakakalason. At gaya po nung kalamansi at saka sili, hindi alam ko, hindi nakakalason yun. Pero mayroon pa rin pong pilosopo na nag-comment dyan na tama nga daw yung itinuro ko. Tuyo, tapos yung kalamansi, sili, haluan ko rin ng tuyo, sausawan na sa inihaw na tilapia. Di ba? Ganun po ka, pilosopo. Pero sige lang, malalaman natin yan pag tinablan ka na. So, yun po. Kaya ko po in-offer sa inyo, if ever na magkagira, dahil sigurado po ako, hindi po bala ang papatay sa atin. Kundi ang papatay, doon lalo na sa mga hindi ko subscriber, ang papatay, either by radiation or virus. Yan po. Dalawa lang po yan. So ngayon, kung hindi kayo nakapag-subscribe sa channel ko, Virana Live Studio TV, natural nandiyan kayo, paglagala. Itong mga lahat ng mga subscriber ko, nakaipon dito, habang ini-enjoy nila yung kanilang safety na walang alalahanin
na baka tabla ng kung ano-ano mga virus yan. O kayong mga hindi nakapag-subscribe, bahala kayo sa buhay nyo. Ito na yung sinasabi ko sa inyo na swerte yung makakapag-subscribe sa channel ko. Pero yung nakapanood sa channel, sa mga videos ko, tapos hindi pinindot ang subscribe, malas, nakatakot-takot ang aabutin nyo. Tandaan nyo yan. Anyway, sabi ko nga po, kung inyo po napapansin, lahat po ng mga videos ko dyan, may nakalagay po dyan na I love you all. Pero, ang I love you all, doon lang po sa mga nakapag-subscribe. Alam naman sabihin ko kay Mike Abby na I love you, Mike Abby. No, I love you, Larry Gadon na ilong. Sabihin ko pa ba yun? Hindi na. Bésame mucho. La última vez. Bésame mucho. Que tengo miedo para darte Bésame mucho. Tú déjame como si fuera esta noche. Ay, ano pa ba yung topic natin? Ano pa ba? Nakalimutan ko. Nakalimutan ko. Anyway, pangsamantalo po ay diyan natin pinuputol. Pero ang yun po palang nakapag-subscribe ngayon ay nasa 50. Yun po nakapag-subscribe ngayon ay ngayong araw lang to na mayroon pong 50. So ngayon po yung mga 50 na bago nag-subscribe ngayon, kasali na po kayo sa susortehin. At wala pong sinabi yung 75 years old na kaharap ninyo na hindi nagkatotoo. Dito na lang sa edad kong ito na 175, dito pa lang mapapaisip na kayo. Sinasabi ko, ang lagi kong example dito si Enrile. 100 years old lang yan. Pero tingnan mo naman, akay-akay na, kulang na lang yan hihiga sa kahon. Di ba? Pero ako, tingnan mo naman. Kasinungaling pa ng mag-ama. Yung anak niya na yan ang nandiyan sa Cagayan, yung Sisa. Cagayan export. Ewan ko, bullshit na yan kung ano yan. Ang sinasabi, wala daw pugo doon sa Sisa, sa Cagayan. Todo deny. Mamamatay na lang ito si Enrile na ito, todo deny pa rin. Kung yan pugo, i-deny nila, how much more pagka sinabi mong sila ang umubos ng kahoy ng Cagayan, lalong i-deny yan. Di ba? Singhot din ito. Bésame mucho. Singhot higop ang gobyernong ito. Di ba? Yan, dinidinay nila na may wala daw pugo. Kasinungaling. Kaya mamamatay na lang, sinungaling pa rin. Para sa kaalaman po ninyo, yan ang umubos, yung Enrile ang umubos ng kahoy dyan sa Cagayan. Yung mga taga-Cagayan, ang mga bahay, buho or either kawayan.
Yan na, tandaan ninyo. Pero, yung mga kahoy na nandyan sa Cagayan, ayun, nandoon sa Amerika, nandoon sa Europe, at kung saan-saang bansa, dinala. Sila ngayon ang nagtatamasa ng mga kahoy na galing dito sa Pilipinas, partikular dyan sa Cagayan. Yan po yung mga kamagong, nara, ano pa ba? Yung mulawin. O yan po yung mga yun po yung mga talagang mga kahoy na mga first class yan. Lalo na yung kamagong, nara na yan. Pero tingnan mo yung mga bahay dyan, lalo na sa mga parting bulubundukin. Ang materialis ng mga bahay ng mga either buho or kawayan. Yung mga kababayan natin dyan, paano inubos na nila yung kahoy dyan? See? Pero wala. Talagang mag-i-enjoy lang. Nag-i-enjoy lang si Enrile. Pero tingnan mo naman. Tamang-tama na pagtungtong ng 100 years old niya, bangingi na. Kita niyo naman. Parang halos doble ng edad ko sa kanya. Dahil 175 ako. Ito, pwede pa makipagbunuan dito sa mga kawatan. Tigasin pa rin itong dibdib ko nito. Kaya kung, pero wag na kayo mag-recommenda sa akin ng girlfriend, ha? Ayaw ko na talaga. Ayaw ko na. Kahit tigasin pa itong dibdib ko, wag kayo magre-recommenda ng liligawan ko. Dahil unang-una, hindi ako nanliligaw. Baka naman mag-recommenda kayo ng naman liligaw sa akin. Wag na. Kasi po, sinumpa ko na. Hindi ko sinusumpa itong mga kababaihan natin. Ang sinusumpa ko, yung relasyon. Kasi unang-una, sabi ko nga, pagkatapos kong bilhan ng Mercedes, BMW, ano pa ba, mapatayuan ng grocery, mabilihan ng tatay ng jeep, kung ano-ano pa, mabilhan ng kung ano-ano mga gadget. At actually, yung kwintas ko nga rito talagang pinaglaruan. Hindi lang yung, actually, yung dati yan, ay 2 timba yan mahigit yung mga kwintas ko na yan, mga alahas ko na yan. Pero, ngayon, ang natira lang, 2 timba na lang. Dahil kinain nung naging karelasyon ko na yun nung una. Kaya ayaw ko na. Mas gugustuhin ko nang ibigay dito sa mga subscribers ko kaysa doon sa pag nagkaroon pa uli ako ng girlfriend. Ayaw ko na. Ayaw ko na magpaligaw. Kaya wag na kayo nga magre-recommenda sa akin. Ayaw ko. Hindi kagaya nung kon. Di ba, pagkatapos nun, lahat ibinigay ko. Ay, sa hindi inaasahan, pumunta ako sa SM, dyan sa Shaw Boulevard, Mega Mall. Dahil meron akong bibilhin na, yung gamit sa water station. May bibilhin ako. Anak na puta, paglingon kong ganyan, letse. Ay, sabi ko, tinitigan ko muna mabuti. Puta, yung girlfriend ko yun, sabi kong ganyan. Tangin ako, sarap-sarap ng kain niya, kasama yung boyfriend din niya. Tingnan mo. At ang masakit pa doon, yung gamit na pinangkain nila, pera ko pa. Kasi yung time na yon, kasi nga sabi ko nga, hindi na ako humahawak ng pera. Siya na lang ang bahalang kumukuha ng pera dito sa drawer. Hindi drawer, yung anong tawag dyan? Aparador. Siya na lang kumukuha. So, ibig sabihin, sigurado ako na yung nilamon nila, pera ko. Pagdating dito sa bahay, hindi ako hindi ko kinumpronta doon. Pagdating dito sa bahay dati, doon sa yung kabilang bahay ko pa dati. Diyan pa yung sa Antipulo na bahay ko. Noong pagdating doon, nakangiti. Tapos,
Hindi nga sabi ko, kumusta yung lakad mo? Ito daddy, masaya ako kasi ito, tingnan mo naman itong mga pinamili ko. Kadami-dami nga naman mga bag yung pinamili niya. Ganun ba? Sabi ko, sige, wow. Sabi ko ganyan. Pero sabi ko ganyan, okay, sabi ko ganyan, at, pero ngayon din, sabi ko, lumayas ka na. Sabi ko ganyan. At bakit daw? Di saka ko sinabi na nakita ko sila sa SM at sarap pa ng kain nila na ang gamit ay yung pira ko. Ayan, kaya hindi na siya nakatanggi. At yung hinahanapan pa ako ng ebidensya, ang kapal ng mukha eh. Hinahanapan pa ako ng ebidensya na saan daw ebidensya ko. Di tinawag ko ngayon driver ko, ay, sabi ko, dito ka nga. Labas mo yung cellphone mo. Paglabas ng driver, pakita mo sa kanya yung kuha mo. Kasi sabi ko, kunan mo, picturean mo. Hindi na nakapalag. Sige, lumayas ka na, sabi ko ganyan. Ayun, magmula nung ayaw ko nang mag-girlfriend. Kasi unang-una, kasi baka sabihin nyo, dahil kasi napag-usapan natin kanina, yung matigas pa ang dibdib, ay baka kako magre-recommenda kayo na manligaw sa akin. So, hindi na po. So, yun lamang po ang gusto ko sabihin sa inyo at sana ay huwag na matuloy itong girang ito dahil alam ko, marami sa mga kababayan natin ang malilipol. Kung itong mga subscriber ko, hindi ko inaalala ito dahil alam ko meron tayong panangga. Pero paano na? Itong mga hindi nakapag-subscribe sa atin at sa akin at hindi na mapasama dito sa ililikas ko. Adi, mamatay lang mga ito, walang kalaban-laban. So yun lamang po at maraming salamat at mahal na mahal ko po kayo lahat.